Revelation 11. So punta tayo doon. Ang pinag-aaralan pa rin natin, hindi pa rin tayo makalampas doon sa unang dalawang verses dahil sa gabing ito ay yung pa rin ang ating pag-aaralan, no? Yung Revelation 11 verses 1 and 2. So, ibasahin natin yung dalawang verses na iyon. Si Ruben, makakabasa ka ba o ikaw ay hindi pa ready? Okay po. Ano ko po? Sige. Babasa po. Revelation 11, 1 and 2. Revelation 11, 1 and 2. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat at may ismo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. 2. At ang loobang nasa labas ng templo natin sapagkat ibinigay sa mga bansa at kanilang kang apat na dalawang buwan na syudad. Okay. Linaw po? Siguro may nagbabago, nagpa-fluctuate ang kay Rubeng internet, no? Minsan ay fast forward, minsan ay slow motion. Ang ganyan. Nasa loob, pag po nabasa, napasok po ako sa loob kasi nandun po Bible ko. Okay. Sige. Mahina po ang signal sa loob ng room. Ganyan? Opo, kaya po kayo nasa labas po ako ngayon. Ganyan. Okay. Sige. Hindi ka naman mainit diyan sa labas. Ay, hindi. Ngayon po okay pong klima. Pag po mainit, hindi ako po pasok. Okay. Okay naman po. Kaya pala sabi ni Nadsel, ikaw nga daw ay nasa sa labas. At sa labas ka daw nakakain. Okay. Opo, nandito po sa labas. So, at binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat at may isang nagsabi, magtindi ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga hintil at kanilang yuyurakan 42 buwan ang banal na syudad. So, ito ay ang Diyos, no? Ang gustong magsukat ng Diyos, no? Si John the Beloved, ang kanyang inatasan na magsukat, no? So dito nga sabi ang sukatin ay ang templo, ang dambana, ang mga sumasamba. So yun ang susukatin. Pero hindi niya ipinasusukat yung looban na nasa labas ng templo at ay huwag yung susukatin. Ibinigay daw yung parting yon, yung area na iyon sa labas ng templo, ng temple area, ibinigay daw sa mga hintil at yuyurakan ng mga hintil yung lugar na yon 42 buwan, no? So yan ang 42 buwan, 3.5 years. So, pinag-aralan natin nung isang linggo na ang pag-Diyos nga ay nagsusukat, may mga ibig sabihin, no? Ang pagpapasukat ng Diyos ng mga lugar. So, basahin natin yung sinulat na ni Zechariah. Dahil ito, nagpasukat din kay Zechariah ang Diyos eh. Zechariah chapter 2, 1 to 5.
Ang babasa ay si Margie. Zechariah chapter 2, 1 to 5 po. Yeah. At aking itinanaw ang aking mga mata, at aking nakita, at narito ang isang lalaki na may panukat na pisi sa kanyang kamay. Nang magkagayoy sinabi ko, saan ka paroroon? At sinabi niya sa akin, upang sukatin ang Jerusalem, upang tingnan kung gaano at ang luang at kung gaano ang haba. At narito ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay umalis, at ibang anghel ay lumabas na sumalubong sa kanya. At sinabi sa kanya, tumakbo ka, iyong salitain sa binatang ito na sabihin, ang Jerusalem ay tatahanan na parang mga nayon na walang mga kuta dahil sa karamihan ng mga tao at hayop doon. Sapagkat ako, sabi ng Panginoon, ay magiging sa kanya'y isang putang apoy sa palibot at ako'y magiging kaluwalhatian sa gitna niya. Okay. So makikita natin diyan ang dahilan na ipinasusukat ng Diyos ang Jerusalem. Sabi may vision na nakita si Zechariah eh. Meron daw lalaki, no? May dalang pang sukat. Tinanong niya kung saan pupunta. Sabi para sukatin ang Jerusalem, no? Ano ang kanyang lapad, ano ang kanyang haba. Ito'y anghel, no, sa kanyang vision. Tapos may isa pang anghel na nakita siya, no, sa dalawang anghel na nagsalita naman sa kanya at sinabi kung ano ang ibig sabihin ng pagsusukat, no, yung pagpapasukat ng Diyos sa bansang Jerusalem. Na ang Jerusalem daw ay tatahanan muli ng mga tao, magkakaroon ng mga bayan, no? Magkakaroon ng mga yupa, no, sa loob at pero walang pader, walang walls na ilalagay sa paligid nito. Dahil sabi ay ang Panginoon ang kaniyang magiging bakod, no? Ang Panginoong Diyos ang siyang babakod sa bansang Israel at palilibutan niya ng bakod ng apoy, wall of fire. Sabi, for I saith the Lord will be unto her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her. So, nandun siya sa kalagitnaan ng Jerusalem at siya din ang babakod sa palibot ng Jerusalem. Ibig sabihin siya magbibigay ng kanyang proteksyon. No? So, makikita natin diyan, maganda ang rason, no? Ang reason ng pagpapasukat. No? Nagpapakita ng proteksyon ng Diyos na ibibigay niya sa kanyang bayan. So, sa bisyong ito, ang sinasabi niya kay Zechariah, maaaring, alam natin, no, itong Jerusalem ay nasira, no? At ang sinasabi ng Panginoon, ngayon sira ang Jerusalem, no? Pero dadating ang panahon sa hinaharap na ang Jerusalem babangon muli, no? At siya ay ang kaluwalhatian niya o ang kanyang kagandahan ay mapapabalik na muli sa kanya, no? Ito'y mapupuno ng mga tao, ng mga hayop, kaya kakaroon muli ng mga naninira dito, no? Pero hindi ito mangangailangan ng bakod dahil ang apoy ng Diyos ang siyang magbibigay ng proteksyon dito sa Jerusalem. Ano na ang tinutukoy ay sa bansang Israel. So ito, prophecy ito tungkol sa future na panahon, no? Pagdating ng Panginoong Hesukristo, hindi na mananaig ang mga kalaban ng Israel.
Dahil kahit walang bakod sa palibot niya, ay ang Panginoong Diyos, no? Ang Panginoong Hesukristo mismo ang siyang magpapanatili ng safety ng Israel. Siya ang bakod, no? Sinabi din ang pangalan ng city, Ezekiel 48:35. Dahil yung binabasa sa Tagalog, Ezekiel 48:35, ang babasa ay sina Marvy. Ezekiel 48:35. Saglit lang at ilalagay ko sa screen para nakikita ng nasa live stream, no? 48. Tita, Ezekiel 48 po. Oo, verse 35. 35. Po ito. 45, 31. Magkakaroon ng 18,000 tambo ang sukat sa palibot at ang magiging pangalan ng bayan mula sa araw na iyon ay ang Panginoon ay naroroon. So yan, sinabi rin ang pangalan ng city in the future, no? Magkakaroon ng 18,000 tambo ang sukat sa palibot. So yun ang measurement. At ang magiging pangalan ng bayan mula sa araw na iyon ay ang Panginoon ay naroroon. Alam nyo, sa Bible, maraming binigay na pangalan, no? Ang Panginoon, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, no? Yan. Dito, ang pangalan ng Panginoon, ang pangalan ng city ay ang Panginoon ay naroroon. No? Yun ang magiging pangalan ng city. Ito ay sa Hebrew, no? Ay Jehovah Shammah. Yan ang pangalan, yan ang Jehovah, the Lord is there. Ang Panginoon ay naroon. No? Dahil sinabi kay Zechariah, siya ay nasa kalagitnaan ng city. So, ang pangalan ng city ay the Lord is there, or Jehovah Shammah. So, sinasabi ni Ezekiel na sa panahon, sa millennial kingdom, no? Sa panahon ng paghari ng Panginoon ng 1,000 taon dito sa lupa, ang pangalan ng city, na capital city ng sanlibutan, no? Ay ang Jerusalem. Pero ang magiging pangalan niya ay Jehovah Shammah. The Lord is there. So, sa Zechariah chapter 2, sinusukat ng Diyos ang Jerusalem, no? Na parang kanyang sinasabi ay ito'y aking city. Itong Jerusalem ay aking city. At sa balang araw, sa millennial kingdom, ito'y mapupuno ng tao. Ito'y magiging lalabas ang lalong kagandahan, no? Lalong marikit, no? Itong city. At siya mismo, no, na Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, ang siyang protector ng city. At so ito'y kaniyang minamarkahan yung area, no, sa pagsusukat dito na ito ay kaniyang pag-aari. No. Now, dito sa John, sa Revelation 11, si John, no, ay sinabihan din na magsukat. No. Sukatin ang templo, dahil dadating na ang panahon, no, ng day of the Lord, no? Na sa panahong iyon magsisimula ang Diyos na iibigay ang mga hinihintay ng mga puso ng mga Hudyo. Pag sila'y bumalik na sa kanilang dating mga pagsamba,
tulad ng ginagawa nila sa Old Testament, yung sacrificial system nila, sila ay magnanais na makamit na yung katuparan ng kanilang mga ginagawang sacrificial system. Na ito yung tunay na kordero, no, na ipinangako ng Diyos na makakapag-alis ng kanilang kasalanan. Sa ngayon sila'y bulag. Ang bansang Israel ay nabubulagan. Kung kaya't sila ay hindi talaga naghahanap, no, sa kanilang ikaliligtas, no. Pinadala na ng Diyos 2,000 years ago yung true lamb. Hindi nila kinilala, ni-reject nila. Kaya sila'y nagkaroon ng kabulagan. Pero sa panahon yun, bago dumating ang paghahari ng Panginoon for 1,000 years, kapag na-start na muli itong kanilang mga sacrifices, ito'y makakapagbukas na muli ng kanilang kaisipan sa kanilang longings, no, para sa kanilang Bisaya. Tapos, naroon yung kanilang longing ng katuparan ng pangako ng Diyos sa kanila. Tapos nandiyan naman ang 144,000. No? Na mangangaral sa kanila. Sila na mga pinili ng Diyos at prinoteksyonan sila ng Diyos, no? Na hindi sila masasaktan sa panahon ng pagbuhos ng galit ng Diyos. So sila ang mag-preach sa panahon yan at ang mga Hudyo ay magbabalik loob sa Diyos. Tapos nandiyan din yung flying angel na magpapahayag ng everlasting gospel, no? At lahat ng mga Gentiles din, no, na nanampalataya. Naiwan sila dahil hindi agad sila sumampalataya sa Panginoon. Pero dahil sa mga nagaganap, no, sila ay magkakaroon din ng pagkilala, no, sa Panginoon. So maraming pangangaral ng ebanghelyo sa panahong iyon. Now, sa kalagitnaan ng 70th week, ang kanilang templo na natayo, no, na-establish na ang kanilang sacrificial system, ay patitigilin naman sila ni Antikristo at ide-desecrate, no, dudumihan ni Antikristo at lalagyan ng abomination of desolation ang kanilang templo. Pero ang kanilang puso patuloy na magiging bukas, no, sa Panginoon, kasi ito na ang panahon nila, the time for the Jews. Yan ang nasa prophecy, no. Nasa panahon yun mabubuksan ang kanilang mga mata, no. Tapos dadating pa itong two witnesses, no, na pag-aaralan natin later, na siya ding mangangaral for that last half of the 7 years. So doon sa panahon na nabuhos ang wrath of God, ay nandyan ang two witnesses na mangangaral din sila for 1,260 days, 3.5 years. Mangangaral sila ng pagsisisi, warning tungkol sa mga judgment ng Diyos, at ipangangaral nilang ebanghelyo. So ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawang magkakalakip, no, upang dalhin ang bansang Israel sa pagsisisi. So ito, si John, kanyang sinusukat ang templo upang ito ay ihiwalay, no, itangi, no, para sa layunin ng Diyos. Yan ang dahilan kaya pinasusukat kay John ang templo. Yan ay set apart for divine purposes. Ngayon, doon sa verse 2, Revelation 11 verse 2, nasa verse 2 na tayo. Mayroong prohibition, mayroong ipinagbabawal ang Diyos. Mayroong no sa pagsusukat. Na ang sabi, yung court, which is without the temple, live out. No? Wag daw isama sa pagsusukat. And measure it not, wag susukatin.
itong area na nasa sa labas ng temple grounds, no? Binigay sa mga hintil upang kanilang to trample under their feet, no? Yuyurakan ng mga hintil yung area na yon for 42 months. Ano gang 42 months? Again, 1.5 years din. Sorry, 3.5 years din. 1,260 days din. No? So ano yan? Ito, mayroon tayong illustration ng templo ng mga Jews. No? So makikita natin, ito ang holy place, itong area na to. Sa loob ng building, holy place. Nandyan ang menorah, yung mga candlesticks, no? At saka yung altar of incense, na doon nagsusunog ng insenso ang ang high priest. At nandoon din ang table of showbread. Nandyan yung 12, nilalagyan ng 12 loaves ng tinapay representing each tribe, no? And then dito actually may makapal na kurtina dito sa pagitan dahil yung area na yon sa loob doon, yun ang Holy of Holies. So makikita nyo mayroon diyang cherubim. Sa pagitan ng cherubim ay nandoon ang Ark of the Covenant. Na yan ay nandyan ang mercy seat of God. No? Nandiyan bumababa ang presensya ng Diyos. So ito ang bronze altar. Ito. Dito nila sinusunog ang mga handog ng mga hayop, no? Itong metal basin na ito, malalaki yan ha. Yan na ang tubig para maglinis ang mga priest kasi ang paghahandog madugo, marami silang pinapatay na hayop, no? So itong area nito, dito ang mga tao. Dahil ang napasok lang din yung mga priest. Doon high priest lang. Once a year ang nakakapasok. Dito nagtatrabaho ang mga priest at saka dito sa area nito pag naghahandog. Kaya maraming mga priest ang naglilingkod sa templo. Mayroon silang shifting, no? Through the years. May 24 groups, no? Na naghahali-halili sa pagtatrabaho sa templo. Dito sa area na to, dito ang mga Jews pwede sila dito sa courtyard. Hindi sila pwede doon, priest lang ang pwede din dito sa holy place. Dito sila pag sumasamba, no? Kapag ang mga priest ay susunog ng kamangyan bilang handog sa Diyos, ang mga tao nakatayo dito sa courtyard at sila dito ay nananalangin, no? Kasabay ng pag-o-offer ng priest ng kaniyang ng insenso. Yan. So ito ang inner heart, the Holy of Holies, at sa labas niya ay ang holy place. May makapal na kurtina, sabi nila 6 inches, no, ang kapal ng kurtina at 30 feet long. Mataas kasi yan, 30 feet ang taas niya, no? And then sa labas ng holy place, ito ang tawag dito yung the courtyard of the brazen altar. Dito ginagawa ang mga sacrifices. Now sa labas pa nito, mayroon pa yung wall sa paligid niyan, no? Sa palibot nitong courtyard of the brazen altar, may wall yan. No? Sa labas niyan ang tinatawag na court of the Gentiles. Kaya ang mga hintil, mayroon hindi sila nakakapunta dito sa area na to. Yung mga hintil na yung mga nagpa-Hudyo, no? Yung mga proselyte. Kasi hintil pa rin sila, hindi naman sila lahi ni Abraham. Sumama lamang sila sa Judaism, no? At saka yung iba na halimbawa gusto makita ang
yung mga turista na nadating o ibang mga tao na curious, mga hintil, hindi pwedeng pumasok dyan. No, sa court ng sa loob ng courtyard na tatayuan ng templo, bawal. Okay, so yan ang tinatawag na wall of division, no? So makikita na mayroong pagkakahiwalay ang Hudyo at ang Hintil. Hindi pwede na ma-enjoy ng mga Hintil ang pribilehiyo ng mga Hudyo. No? So separated ang Jews from the Gentiles. No? Hindi na sa kasalukuyan. No? Sa church age, wala na ang wall of division. No? Dahil ngayon, lahat, Jews or Gentiles, ay pare-pareho ang kalagayan sa harapan ng Panginoon sa loob ng iglesia. No? Hindi espesyal ang mga Hudyo. No? Walang espesyal na tao, walang lahing espesyal. Lahat pantay-pantay sa loob ng iglesia. No? Lahat ng mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo equal. No? Pero doon sa kalagayan ng Old Testament ay hiwalay. Parang espesyal ang mga Jews dahil sila lamang ang pwede malapit sa templo at sa presensya ng Diyos. No? Mga hintil hindi. Echa puera. Sorry. So, ito ang Court of the Gentiles. No? Hindi masyadong maayos ang pagkaka-present dito. Pero, yan ay nasa sa labas pa ng mas malaking area yung yung temple area. So, ang mga hintil ay pwede sa court of yung court ng hindi sila pwede sa court of the bronze altar, no? Doon lang sila sa court of the Gentiles. At ang mga Hudyo, pwede sila doon. Dahil sila naghahandog, dala nilang mga handog nila, kasama sila sa paghandog doon. Okay, so nasa labas ang mga hintil. So sabi kay Juan, huwag mong susukatin ang courtyard sa labas ng templo. No? Ayaw ng Diyos na sukatin ni John ang nasa sa labas, yung kinaroroonan ng mga hintil. Dahil ang mga hintil ay hindi kanya. The Gentiles do not belong to God. Ang Diyos ay walang obligasyon sa mga hintil. Wala siyang pangako na kanyang tutubusin ang mga hintil. Mayroon siyang pangako na kanyang tutubusin ang bansang Israel. Now, you have to remember, this is after the rapture. Okay? Sa panahong ito ay inalis na ang church sa mundo. Okay? Hindi na ito ang church age. Nakuha na ng Panginoon ang lahat na kanya. Dahil ito ng panahon ng pagbuhos ng galit ng Diyos eh. Wala na dito ang iglesia. Wala na dito ang mga mananampalataya. Kung kaya, si Juan, ang sabi ng Panginoon kay Juan, huwag mong susukatin yung court of the Gentiles. Dahil wala naman siyang pangako sa mga naiwan ng hintil, naiwanan ng rapture, wala siyang pangako sa kanila na kanyang tutubusin. No promise. No obligation. No? So, doon sa kaniyang sinasabi kay Jan, huwag mong susukatin yung court of the Gentiles. Parang sinasabi ng Diyos, hindi akin yan. No? That's not mine. Diba? Yun ang isang meaning ng pagpapasukat ng Diyos to declare His possession. No? Kanyang
minamarkahan yung kanyang pag-aari. So parang sinasabi ng Panginoon dyan na sa wag sukati yung court of the Gentiles, hindi ko pag-aari yan. No? That's not part of this purpose and this promise. Mayroon pa rin mga hintil, no, na maliligtas na kapag sila ba ay nanampalataya sa ebanghelyo, no, na ipinangangaral ng 144,000 at saka ng flying angel at saka itong two witnesses, so no, sila ay pwedeng lumapit sa Diyos. At kapag sila ay lumapit sa Panginoon at nanampalataya, sila maligtas. Pero walang sinabi sa Biblia that all Gentiles will be saved. Ang sinabi sa Biblia ay, ang promise ay all Israel will be saved. Walang sinabi sa Bible na all Gentiles will be saved. Lalo na sa panahon ito na ito na ang panahon, no, ng ang focus ay sa mga Jews, so, sa nation of Israel. Naaalsin na ang kabulagan sa kanila at diyan na puto pa rin ang Panginoon ng kanyang pangako sa bansang Israel na kanyang ililigtas, no? Yan ang sinabi ng Diyos, that He will redeem all Israel. Okay? Pero sa Gentiles wala. Okay? Tapos na ang panahon ng mga hintil, di ba? Ito ang panahon ng mga hintil ngayon. Ngayon ang panahon ng mga hintil. Upang kumilala sa Panginoon at maligtas. So, para hindi maiwanan ng rapture, no? So, the promise, God only has a promise to the nation of Israel that He will redeem all Israel, no? So, makikita natin yan sa Romans 11:25 to 27. Ang babasa ay, meron pa sa inyo, Marvin, no? Romans 11:25 to 27. Okay. Romans 11:25 to 27. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be come in. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. See? Maliwanag ang pangako ng Diyos, no? Sabi niya sa verse 26, all Israel shall be saved. Kailan daw? Sabi, until the fullness of the Gentiles become in, the blindness will remain, no? But when the fullness of the Gentile has come in, mawawala na ang blindness ng mga Jews, and all Israel shall be saved. And sabi sa verse 27, for this is my covenant unto them. Yan ang kanyang agreement, no? Siya may agreement sa bansang Israel na kanyang ililigtas. Yan ay ginawa ng Panginoon, no? Sa panahon pa ni Abraham. Yung agreement na yan sa bansang Israel. Na yan, actually, sa paggawa ng agreement na yan, ay si Abraham actually ay nakatulog sa panahon ng pagsiselyo, ibig sabihin in the sealing of the agreement, meaning talagang to make it effective, no? Sa panahong iyon, pinatulog ng Panginoon si Abraham. Ang Panginoon lamang, no, ang nag-seal. Di ba sa agreement, yan karaniwan, may pirma ang dalawang parties, di ba? Pero halimbawa, sa bilihan ng lupa, bilihan ng property, pipirma ang nagbili at pipirma ang bumili. O kahit anong agreement, ang dalawang party na pirma. O isang agreement yan tungkol sa bansang Israel. Ay, tulog si Abraham. No, mababasa natin yan sa Exodus, no? Tulog si Abraham. Ang Panginoon lamang ang gumawa, ano?
agreement. Which means, lalong matibay yan. Walang bahagi ang tao. Ang Diyos lamang. No? Let's see. I will find that, hindi ko na ihanda yung verse sa Exodus nung magkaroon ng agreement ang Panginoon at si Abraham. Ang Diyos lamang. No? Kaya matatag yung agreement na yan. Dahil ibig sabihin ay yan talaga ang Diyos ang nag-set na yan. No? Siya ang nag-finalize ng agreement. So hindi yan mababali, hindi yan masisira. Yan ay magaganap. Kaya lagi yan sinabi ng Panginoon, this is my covenant to the nation of Israel. Yan ang kanyang pangako sa bansang Israel, kanyang kasunduan, no, sa bansang Israel. So, sa kasalukuyan, no, nananatili pa silang bulag. They're still blind until the fullness of the Gentiles become in. No? So, ang ibig sabihin ng fullness of the Gentiles ay yung lahat na ng mga hintil ay kikilala sa Panginoon. Yung mga piniling mga hintil ay makakatanggap na ng kanilang kaligtasan. No? So, una muna, syempre, aalsin ng Panginoon mga rebelde sa bansa. No? May mga rebelde tiyak na mga ayaw sa Panginoon. Actually, itong mga Jew, no? Hindi sila pwedeng magsama ng hintil. Diyan sa loob ng area para sa mga Jews, no? Makakarumi, yun ang sinabi. It will defile the sanctity of the temple. Kaya bawal kahit kaibigan, no, kung hindi pwedeng isama ng mga Hudyo. So ang Diyos mismo ay sumusunod sa kanyang instruction para sa templo. Dahil ang sabi niya, not asking you to measure the place where the Gentiles are. No? I don't have any long-term covenant promise with them as a people. So hindi niya talagang kanyang inetsapwera, no, yung area ng mga hentil, no? Of course, yung mga lumalapit sa kanya, mga hentil, ay hindi niya itataboy, no? Mula sa iba't ibang lahi, iba't ibang wika, iba't ibang nation, even during that time ng wrath of God, no? Pero walang sinasabi sa Biblia na mako-convert, no, ang lahat ng mga hintil. Pero ang lahat ng mga Hudyo, pag naalis ng mga rebelde, no, ay maliligtas. Dahil sinabi din sa Sekaraya na 1/3 lang ang matira, no? 2/3 ang rebelde, tatanggalin mo ng mga rebelde. So as I said, sa panahong ito, don't be confused, no? Isipin nyo, hindi na ba pwedeng maligtas ang mga hintil sa kasalukuyan? This is not talking about our age, no? Ito'y sa panahong iyon, no, na after the rapture, no? Yung mga naiwanan dito sa lupa. Lahat ng mga mananampalataya at this time ay kasama ng Panginoon sa langit na rapture na, no? So makikita nyo, ibinigay daw sa hentil itong outer court for 42 months, for 3.5 years. Sa panahon ng Revelation, chapter 11, hindi na yan ang panahon ng iglesia, no? Tapos na ang church age. Sa panahon natin ngayon, which is we're in the church age, bago ang rapture, no? Ito sinabi ko nga, walang pagkakaiba. Kahit ikaw ay Greek or Jew, pag sinabing Greek, hentil, no? So ibig sabihin kahit ikaw ibang lahi at hindi ka Hudyo, no?
At kahit naman ikaw ay Hudyo, walang pagkakaiba. Ang lahat ay tinanggap ng Diyos kay Kristo. No? Dahil si Kristo ay nasa lahat. No? Lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, anumang lahi, di ba ay nananahan sa kanyang Espiritu ng Diyos, kalakip si Kristo. Kaya lahat pantay-pantay, lahat ng tao, anumang lahi, sumampalataya sa Panginoon, ay Christ is in all. Nasa kanilang lahat, nasa ating lahat, ang Panginoong Hesukristo. So, pantay-pantay tayo, equal tayo sa harapan ng Diyos. Walang espesyal, no? Walang division sa mga tao, kahit anong lahi, anong lipi. Tingnan natin sinabi, Colossians 3:11. Colossians 3:11. Colossians 3:11. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. See? Ayan, barbarian. Pag sinabing barbarian, yan yung mga hindi naman ibig sabihin ay yung mga may dalang mga sword, no? Pinapatay ang mga tao. Yung kasi yung minsan ibig sabihin ng barbarian, no, na-imagine ng mga tao. Barbarian, no, ibig sabihin hindi Jews, no? Ibang nationality. Ang sabi dito ay circumcised man o hindi. Kasi ang mga Hudyo, circumcised sila. Mga Pilipino na may circumcised din. Pero iba ang circumcision ng mga Hudyo. Yan ay part ng kanilang covenant sa Diyos. No? Sabi dito, bond nor free. So kahit na yung mga alipin at ang mga lalaya. No? Panahon ni Pablo kasi may mga tao na alipin. No? At that time, may mga tao na pag-aari ng kapwa-tao. Yan ang mga alipin. No? Sabi dito nga ni Apostol Pablo, Christ is all and in all. Nasa lahat ng mga mananampalataya si Kristo. Kung kaya't walang pagkakaiba. No? So yan ay mananatili ang kalagayang yan na walang dividing wall. Walang special na tao sa panahon natin. Hanggang sa rapture. Lahat ay pantay-pantay. And even between the Gentiles and the Jews. Kasi noong una ay ang Jews ay ibang kalagayan sa harapan ng Diyos kaysa sa mga hintil. Sila ay special. Kung kaya ang marami sa ating nakita sa Old Testament ay sa Diyos lang ibinigay. Sila ang may privilege, may pribilehiyo na makamtan yun sa Diyos. Hindi ang mga hintil. No? Pero sa panahong ito, nang dumating na ang Panginoong Hesukristo at tinupad niya yung pangako ng Panginoon na redemption para sa lahat, naalis na yung dividing wall. Kaya sabi, basahin natin Ephesians 2:14. Si Jonald ang babasa. Ephesians 2:14. Ephesians 2:14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kaniyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. So, yan ang sa tama, binanggit din yung pader sa gitna, no? na nagpapahiwalay. Noon may dividing wall, may pader sa gitna ng Hudyo at ng Gentiles. Iba ang tingin ng Diyos, no, sa mga Hudyo kaysa sa mga hintil sa Old Testament. Mayroon siyang agreement. Sa Hudyo, ang lahat ng kapahayagan sa mga Hudyo binigay. Sa Israel ibinigay. No? Special ang nation. No? Pero, nang dumating na ang kaganapan ng pangako ng Diyos, at provided ng atonement, alis ang dividing wall. Kaya sabi nga ni Pablo, for He, yan ay ang Panginoong Hesukristo, no, is our peace.
who hath made both one. Itong both ay ang Jews at ang Gentiles, no? Even the law of commandments contained in ordinances for to make and hath broken down the middle wall of partition between us, no? So yun ang sabi niya, sinira ng Panginoong Hesukristo yung wall ng division between the Jews and the Gentiles. Dahil kay Kristo, because lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, natanggap ang Panginoong Hesukristo, ay wala nang, hindi na mas ma-special ang Jews, no? Kaya nga ngayon, sa kapanahon na natin, kapag ang Hudyo hindi sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, siya namatay, diretso siya sa Hades. Hindi siya special. Kahit papuro ang kanyang dugo, mayroon kasing Hudyo na mix na nahaluan ng Gentile blood. Hindi nag-stick sa pag-aasawa ay sa kapwa Hudyo. May mga ganyang mga Jews, no? Kahit pa yung purong-puro mula sa kapamupamulaan ay hindi lumabas, no, sa linya ni Abraham. Kapag hindi sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi mapasa kanya si Kristo. So siya hindi makakarating sa langit, no? Sa kasalukuyan, ang walang kaibahan, no, sa mga nations. Basta sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, anak ng Diyos. Lahat anak ng Diyos. Equal. Okay? Dahil si Kristo nasa bawat mananampalataya. Paano magiging mas higit ang isa kaysa iba ay samantalang pare-parehong katuwiran ang nakataklob sa bawat mananampalataya. No? Gaan man kalaki ng kasalanan ng isang tao at kahit na maliit ang kasalanan ng iba, kaunti lang kanyang hindi siya sobrang dumi. Dahil may mga tao na ganyan, di ba, na naliligtas na sila ay talagang dati ay sobrang makasalanan. Mayroon naman na hindi naman sobrang gumawa ng mga laban sa moral laws of God, siyempre makasalanan pa din, no? Nung sumampalataya pareho, halimbawa yung isa murderer, ito namang isa ay mapagkawang gawa, ay magkaibang kanilang kalagayan, no? Pero pareho silang makasalanan sa harapan ng Diyos, no? Parehong zero ang kanilang marka. Ang itinaklob ng Panginoon sa kanila ay parehong katuwiran ng Panginoon Hesukristo. Kaya yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, na yung gumawa, actually ang Panginoon Hesukristo ang nagsabi niya, yung gumawa ng malaking kasalanan, nakatanggap ng kaligtasan, mas malaking biyaya ang natanggap niya. Pero sobrang laki ng kanyang kasalanan, mas malaking biyaya. Yun sa isa na hindi naman gumawa ng sobrang kasamaang kasalanan at naligtas, may biyaya di siyang natanggap. Pero yun ang sinasabi ni Apostol Pablo na paglaki ng kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya. Paglaki ng kasalanan, nasagana ang biyaya. Mas malaki ang biyaya na natatanggap. Pero ang katuwiran na ibinibigay sa bawat tao ay pare-pareho. Katuwiran ni Kristo. So paano mo masasabi, ako'y mas mataas kaysa iyo dahil ako'y lumaki sa loob ng church. Hindi ako gumawa ng mga ginawa mo dati. No? Kung halimbawa may dalawang Kristiyano, ang isa'y lumaki sa church, ang isa'y lumakit ng buhay na talagang balbal, no? Nag-drugs, naglasing, ng babae, yung lahat ng mga karumihan, pero nakakilala sa Panginoon. No? So, malaking biyaya natanggap niya dahil sa laki ng kanyang kasalanan. Pero ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo, pantay-pantay ang pagbibigay sa bawat isa. Kaya walang difference, walang dividing wall, no? Between people. At kahit na mga Hudyo, no, na sila na sumusunod sa Torah,
sa mga kautusan ni Moses, nangangailangan pa rin sila ng tagapagligtas. Hindi sapat yun, no? Na kanilang ginagawa yung mga pagsunod sa kautusan. Walang point yun sa Diyos. Kailangan din nilang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo upang matakloban ng katuwiran ng Panginoong Hesukristo na siya lamang katanggap-tanggap sa Panginoon. So sa ating panahon, no, there is no dividing wall. Now, this time, sa panahon nitong the second half of the sa second half of the 70th week, ay natayong muli ang dividing wall. So nagkaroon uli ng dividing wall. The dividing wall is back up. Yan ang nakikita natin. There is definitely separation of the Jews from the Gentiles. Ito na lang lamang sa yung ipinagagawa ng Panginoon kay John the Beloved. Huwag mong susukatin ang courts of the Gentiles, no? Hindi ipinasasama ng Panginoon sa pagsusukat, no? Measure out the Jews as my people, but not the Gentiles. Ang mga Jews, di ba sabi, pati yung mga nananamba, sino bang nasamba sa templo? Ay di ba yung mga Hudyo, no? Ang sabi, ang mga Hudyo, the Jews, i-measure mo, no? Hindi ko yata i-share. Yan. So, ang sinasabi ng Panginoon, no, ay i-share, i-measure ang mga Jews. I-measure bilang kanyang bayan, but not the Gentiles. So yung partition, yung wall of partition na sinira sa panahon ng Iglesia, sinira ng Panginoong Hesukristo, nung marapture ang Iglesia, nung makuha ang Iglesia, bumalik. Natayong muli yung dividing wall, no? It's back up again during this time. So ito yung panahon, yung last half of the 70th week of Daniel, no? So yung nag-i-exist na wall of partition between Jews and Gentile in the first 69 weeks of Daniel. Di ba? Tayo 70, di ba? Yung pinag-aralan natin, 70 weeks of Daniel. Di ba? Ang Panginoong Hesukristo ay ipinako after the 69th week. Okay? So from the first week hanggang the 69th week, may wall of partition, may division between Jews and Gentiles. Then dumating ang Panginoon Hesukristo at ang kanyang kaligtasan. Naalis yung wall of partition. Ito, sa pagdating ng ikapitumpung linggo, the 70th week of Daniel, ay bumalik uli, no? Ang dividing wall, no? So this is more of an Old Testament feeling that the wall is back up. Kung nabuhay ka sa panahon ng Old Testament, iba doon ang kalagayan para sa mga hintil. And so that kind of situation will come back dito sa 70th week of Daniel, when the dividing wall is up again. Sa panahon yan, ang mga Jews ay sila uli ay ina-identify ng Diyos na sila ang covenant people, sila ang bayan ng pangako, no? May privilege sila. Ang mga hintil nasa labas. Pwedeng lumapit pa isa one by one ang mga hintil upang yung mga sumasampalataya sa pinahayag na
kaligtasan through Jesus Christ, no? Ng mga witnesses, pero walang covenant ang Diyos sa kanila bilang whole people, no? Wala namang covenant na buong ang lahat ng Pilipino. O ang buong Pilipinas, o ang buong Australia, o ang buong Japan, no, ay maligtas. Wala. Mayroon lamang na ganyang pangako ay ang buong Israel ay tutubusin. Ang buong Israel ay maliligtas. But for all the other nations, walang ganyan. No? So, doon sa verse 2, sabi, but the court which is without the temple live out, and measure it not, for it is given unto the Gentiles. No? So, very clear. Hindi pwede, ayaw ng Diyos na ipasukat kay John, ang outer court. It doesn't belong to God. Parang yun ang ipinakikita ng Diyos. It doesn't belong to me. Sa panahong ito, hindi kiniklaim ng Diyos ang mga hintil. Tatanggapin niya yung mga lapit, but He doesn't claim them as special people. Now, mayroong pagkakaiba between the church and Israel. Sa panahon natin ngayon, no, ang may pribilehiyo, no, sa paningin ng Diyos ay ang iglesia. Lahat ng mga mananampalataya sa ating panahon ay yan ang mga special sa Diyos. No? Walang sinisinong lahi. Basta't sumampalataya sa Panginoon, sa Panginoong Hesukristo, ay special sa Diyos. No? Binigyan niya ng karapatan na maging kanyang anak. Kanyang tinatakan, no? Ng banal na espiritu na seal of promise, no? Yan ang deposito ng kaniyang ng kabuuan ng kaniyang pangako sa bawat mananampalataya, no? Na may kasiguruhan, no? Na lahat ng ipinangako ng Diyos ay magaganap para sa mananampalataya, no? Hanggang sa huling araw. So, ang iglesia, tayo, ang special people sa Diyos. Pero sa panahon, no, ng 70th week of Daniel, babalik uli yung pagiging special ng nation of Israel. No? So, yan ang pagkakaiba. And God is not finished with Israel. Hindi pa tapos ang Panginoon sa bansang Israel. Kanyang lulubusin ang kanyang pangako to Israel as a nation. So sa kasalukuyan, may mga Jews na one by one, sila ay sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo at sila ay naliligtas. No? So yan ay privilege, individual privilege ng mga tao sa bawat lahi. Pero dadating ang panahon, no? Isisingle out ulit ng Panginoon ang nation of Israel. Sabi, for it is given unto the Gentiles, ibinigay daw sa mga hintil, and the holy city shall they tread under foot 40 months. So, ibinigay sa hintil yung court na yon, yung outer court na yon, at anong gagawin ng mga hintil? Aba, yuyurakan daw yung area na yon for 42 months, no? So, mapapasa kanila ang outer area. Ito'y kanila, it belongs to them. No? Yuyurakan nila for 3.5 years. Atakihin sa panahong ito ng mga hintil sa pangunguna ni Antikristo ang Jerusalem. Gusto ng mga Hudyo na mag-worship doon, no? Ito namang mga hintil, ay gusto naman nila ay i-desecrate, dumihan, yurakan ang city, no, at wasakin. So, tingnan natin, sinasabi, Luke 21 verse 24. Ang babasa ay si Rhoda. Luke 21:24. At
At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadaling bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. See? At sila yung mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak. No? Ito ay ang mga mananampalataya. Ito ng Great Tribulation. No? At dadaling bihag sa lahat ng mga bansa. Maaaring ito'y tumutukoy din doon sa naganap sa mga Hudyo, no? Sila ay dalhin bihag. At yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Babasahin natin yan sa English, no? Kasi there are some terms that I would like to you to see. So sa English, yan ay ang sabi, and they shall fall by the edge of the sword and shall be led away captive into all nations. So alam natin yan, naganap yan sa bansang Israel, no? Nung sila'y pinagpapapatay, sila'y kinuhang bihag. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Ito makita, times of the Gentiles. May narinig ko, times of the Gentiles. Tapos may isa pa, fullness of the Gentiles. Times of the Gentiles be fulfilled. Fullness of the Gentiles become in. No? Anong difference na yan, dalawang yan? No? It's maganda na maintindihan natin. No? Fullness of the Gentiles, times of the Gentiles. No? Yung fullness of the Gentiles, binasa natin kanina sa Romans 11:25. Ang sabi, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. So yan, fullness of the Gentiles. Ang fullness of the Gentile, ang ibig sabihin niyan, yung hanggang sa ang pinakahuli ng hintil ay makapasok sa iglesia. No? Ang ibig sabihin, ito'y kapag magaganap yung fullness of the Gentiles, kapag yung pinakahuli ng hintil na dapat sumampalataya ay sumampalataya na sa Panginoong Jesucristo. At nakumpleto na ang bilang ng mga hintil na maligtas sa ating panahon. So we don't know kung kailan na malulubos, makukumpleto ang bilang ng mga hintil na mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi natin alam kung sino yun. Hindi natin alam kung anong lahi yun. No? Pero mayroong pagwawakas ng panahon ng pagkilala ng mga hintil sa pre-rapture. No? At yan ay kapag lahat na ng pinili ng Diyos, ng mga hintil na kabilang ng iglesia, ng katawan ng Panginoong Jesucristo na kanyang itinalaga na bago pa itinatag ang sanlibutan. Pag yan ay lahat ay nasa loob na ng church, no? Nanampalataya na lahat ng yan, yan na ang fullness of the Gentiles. No? Yung times of the Gentiles, na binasa kanina ni Rhoda, sabi, Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Ang times of the Gentiles, ang ibig sabihin niyan, yun ang duration o ang panahon ng domination ng mga hintil over the Jews, no? Yung pag-dominate, yung ang mga hintil ang nakakapangyari, nakakapanaig sa mga Hudyo, no? So makikita natin iba-iba ang sinasabing magaganap. Pag dumating na yung fullness of the Gentiles, ang mangyayari daw ay ang blindness ng Israel mawawala. See? So, ibig sabihin niya na ang redemption ng bansang Israel magaganap kapag ang bilang ng dami ng mga hintil na sasampalataya sa Panginoon, maging bahagi ng iglesia ay nakumpleto na. So naman, times of the Gentiles, sabi dito, ang anong magaganap?
kapag daw ang times of the Gentiles ay natapos na, yung pag-desecrate at pag-yurak na ginagawa ng mga hintil sa Jerusalem ay matatapos. Okay? So, ibig sabihin, magpapatuloy ang pag-yurak at pag-desecrate ng mga hintil sa Jerusalem hanggang sa ang panahon ng na ibinigay ng Diyos sa mga hintil na ito'y gawin nila ay matapos. Yan ang times of the Gentiles. Okay? May tanong ba kayo dyan? Is it clear? Malinaw na. Okay. So, alam nyo, itong times of the Gentiles na kung saan ay ang mga hintil ang siyang nagdo-dominate sa city of Jerusalem, no? Iyan ay magpapatuloy na maganap. At yung nagaganap hanggang sa kasalukuyan, no? Nag-umpisa pa yan, matagal na. Sa Old Testament pa. Hanggang ngayon, nagpapatuloy yan. At ito'y magwawakas, no? Hindi yan matatapos sa panahon ng at this age, no? Yan ay it will go through the end times hanggang sa panahon ni Antikristo, hanggang sa pagbuhos ng galit ng Diyos. Saka lang yan magtatapos doon sa second phase ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Yung ano ba yung second phase? Yung pagdating niya dito sa lupa na siya ay nakasakay na sa kabayo, no? Upang puksain ang kanyang mga kaaway at upang kanyang itatag ang kanyang millennial kingdom. Doon magwawakas ang times of the Gentiles, no? Itong Gentiles domination of the Jews. Sa bawat iba't ibang mga ways and forms, no? Denominate ng mga Gentiles ang mga Jews, no? Kanilang they overpowered the Jews and they did whatever they want on the city, sa templo at sa Jewish nation, no? At ito magpapatuloy, no? Na gawin ng mga hintil. Nagsimula pa ito noon pa, destruction of Jerusalem, dalawang destruction yan, yung Babylon at saka ng Romans. But even before then, kahit bago pa noon, no, mayroon nang nagaganap na domination ng mga hintil over the Jews, no? Ang una, yung Assyria. Tandaan natin, the divided kingdom, di ba? Yung Northern Kingdom, kinuha ng Assyria. Diba? Domination ng Gentile, sa Assyria, Gentile. Kinuha ang Northern Kingdom. Kinuha ang bihag, ang 11 tribes. No? Sumunod, 100 years after, Babylon naman. No? Ang kinuha naman, yung Southern Kingdom. Then after Babylon, sino ba sumunod na empire sa Babylon? Medio Persia. Hindi na na-regain ng Jerusalem ang kanyang dating kalagayan na siya ang nakakapangyari sa kanyang sarili, no? Ang nation of Israel na may hari sila, may kingdom sila, katulad ng panahon ni Solomon, hindi na. Katulad ng panahon ni David, hindi na. No, sila'y sakop ng sumunod na empire sa Babylon, Medio Persia. Sumunod na empire, Greece, by Alexander the Great, no? Ito, may litrato ko dito ng ito sa Babylonian captivity. Sila ay denominate ng mga Babylonians. Ito naman, Romans. So, after the Greece, ang mga Romans. Naman, sinira pa ang kanilang templo at ang kanilang city noong 70 AD. And after that, the Turks. Kaya nagkaroon ng nitong Dome of the Rock sa Temple Mount, no? Yan na yung mga Muslim, no? And then pagkatapos niyan, after World War II, napasa ilalim naman ng British Mandate. Mga English naman ang nag-dominate, no, sa bansang Israel. Then after them, the Arabs. Kaya ngayon, hindi sila makapag-hukay at makita nila kung nasa saan ang tunay na pundasyon ng templo, no?
meron sila archaeological sites ngayon sa Israel, pero may pakundangan pa rin doon sa mga Arabs na nakatira doon, no? Hindi talaga nila ma-exercise yung kanilang talagang gusto na, dahil may mga Arabs pa rin nakatira hanggang ngayon doon sa Jerusalem, at meron silang mga rights, no? So hanggang ngayon nagpapatuloy itong Gentile domination. Now, naka-prophesy actually yung Gentile domination of the city of Jerusalem. Yan, pinag-aralan natin sa Daniel 8. No? Sino nakakatanda ng Daniel 8 kung anong ating inaral dyan sa Daniel 8? Ay, di ba gaya si Antiochus Epiphanes? No? Itong Daniel 8, yan ang prophecy tungkol sa Gentile domination of the city of Jerusalem, na talagang ipailalim na sa kontrol ng mga hintil ang city of Jerusalem. Yan ang panahon ni Antiochus Epiphanes. Pero ko yan ay Antiochus, no? Epiphanes. Na yung si Epiphanes na yan ay si Antiochus Epiphanes, pinoporsyado niya o siya ang parang representation, no? Ng future domination ng Jerusalem sa magitan ng mga hintil sa pangunguna ni Antikristo. Dahil si Antiochus Epiphanes, yan ang nag-foreshadow sa Antichrist, no? So tingnan natin, basahin natin ulit. Daniel, baka nalimutan. Magandang review ito, no? Daniel 8, 1 to 4. Yan ang vision ni Daniel, no? Daniel 8, 1 to 4. Si Francis. Si Lindsay po. Si Lindsay. Lindsay. Daniel 8. Chapter 1 to 4. Daniel 8, What? 1 to 4. Verses pala yun. Verse 1 to 4. 1 to 4. 1 to 4. In the third year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me Daniel, after that which appeared unto me at the first. And I saw in a vision, and it came to pass when I saw that I was in Shushan in the palace, which is in the province of Elam. And I saw in a vision, and I was by the river of Ulai. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had 2 horns. And the 2 horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. I saw the ram pushing westward and northward and southward, so that no beast might stand before him. Neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will and became great. Yes. So we know that this is the prophecy referring to the Persian Empire. Yeah. Elam is the old name for Iran. Yeah. Ayan ang lumang pangalan ng Iran, Elam. Ng palasyo ay nasa Shushan. Yan. So, itong ram o lalaking tupa, no? Ito ay tumutukoy sa Persian Empire. May 2 horn. We know that the empire is actually Medio-Persia. Kaya 2 horn, no? 2 horns. And 1 horn actually shorter than the other. Kasi mas malakas at mas malaki ang Persia kaysa Medes. No? Kaya maikli ang isang horn. So yan ang Persian Empire na lumabas at sila ang kumonker sa Babylon. Anong interpretation of that vision? The interpretation ay makikita natin sa Daniel 8 verse 20. So, si Francis.
Daniel 8 verse 20. Ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay, ang mga yaon ay ang mga hari sa Media at Persia. Yan. O, kaya pag nagbasa kayo, minsan baka kayo malito, bakit may Darius ay may Cyrus, no? So may Darius at Cyrus. So dahil nga yan ay combination ng dalawang empire, Medes and Persia. Pero ang pinaka-leader ay ang Persian king, no? Si Cyrus the Great. So yan ang tinutukoy yan, itong lalaking tupa. Noong October 539 BC, 539 years before the birth of Christ, nanalo si Cyrus sa battle against the Babylonians at Opis. Then kaya sinakop niya Sipar, no? Wala nang laban, basta na-conquer nila, and then kinapture ni Cyrus ang Babylon without a fight. Noong 12 October 539 BC. No? So itong Medo-Persia was a powerful empire. So makikita nyo dyan sa mapa ang kaniyang sakop, no? The Persian Empire, no? Nasakop niya. Then mayroon na namang vision na nakita si Daniel. Daniel 8 verse 5 to 7. Ang babasa ay sino ba? Manny, ikaw ba'y makakabasa na? Pwede. Sige. Daniel 8. Verse ano? Daniel 8, verse 5 to 7. Verses 5 to 7. Daniel 8, 5 to 7. At habang aking ginugunita, narito isang kambing na lalaki ay nagmula sa kanluran sa ibabaw ng buong lupa at hindi sumayad sa lupa. At ang lalaking kambing ay may nakagitaw na sungay, nakagitaw na sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. At siya'y naparoon sa lalaking tupa na may dalawang sungay na aking nakitang nakatayo sa harap ng ilog at tinakbo niya siya sa kabangisan ng kanyang kapangyarihan. At aking nakita siya'y lumapit sa lalaking tupa at siya'y nakilos ng pagkagalit laban sa kanya at sinaktan ang tupa at binali ang kanyang dalawang sungay. At ang lalaking tupa ay walang kapangyarihang makatayo sa harap niya, kundi kaniyang binuwal sa lupa at kaniyang niyapakan siya at walang makapagligtas sa lalaking tupa mula sa kanyang kamay. Okay. So, ano daw yung nakagitaw? Sa English kasi yan, no? Pang binasa mo. And as I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. Yun ay notable horn. Nakagitaw na sungay. Sa English ay notable. Ibig sabihin niya na importanteng horn, no? Between his eyes. And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler. Galit daw, no? He-goat sa ram. Against him, and smote the ram, and brake his two horns. And there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Okay? So,
Sinong nakakatanda nitong vision na ito? Makikita natin ang interpretation nito sa Daniel 8 verse 21. Sa inyo na Aisha, Daniel 8 verse 21. Daniel 8:21. At ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay siyang hari sa Gresya. At ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang unang hari. So yan ang interpretation noong vision na nakita ni Daniel. Ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay siyang hari sa Gresya. So ito yung pag-rise into power ng Greek Empire, no? At ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang unang hari. Sino unang hari ng Greece? Yung Alexander the Great. Sino, Nadsel? Alexander the Great. Very good. Si Alexander the Great, no? So, makikita natin, no, doon sa vision, no, nitong he-goat, lalaking kambing. Yan ay it represents the Greek Empire. So, ang sabi doon, no, ay itong he-goat galing sa west. Di ba ang Greece ay nasa west ng Iran, di ba? At sabi nga ay he doesn't touch the ground. Natakbo itong he-goat, hindi nalapat sa lupa ang kaniyang paa. Ibig sabihin, mabilis. Yan ang isang karakteristik ng pananakop ni Alexander the Great. Sobrang bilis ng kanyang pananakop, no? At itong notable horn between his eyes, yung eyes ng empire, ng kingdom. Sa gitna noon, ang horn, ayan ay si Alexander the Great. Sabi, and he came to the ram that had two horns, no? So, ito na yung paglalaban, itong mga Greeks sa pangunguna ni Alexander the Great, nilabanan niya ang Persian Empire at siya ay nagwagi, no? Ang sabi nga ay sa verse 7, and smote the ram, no? Kaniyang sinaktan itong ram and break his two horns, and there was no power in the ram. Natalo ni Alexander the Great, ang mga Greeks, ang army ng Medio Persia. At na-conquer nila ang Persia. Kaya ang sumunod na empire ay itong Greek Empire, no? So ito parte pa rito ng domination ng mga Gentiles over the city of Jerusalem, no? And itong he-goat nga yung mga Greeks, at itong notable horn si Alexander the Great. At ito alam natin, sinabi na itong si Alexander the Great, no, ay mamamatay ng maaga, no? When he was still strong, no, ay destroy na itong notable horn. So habang nung siya bata pa, hindi pa maedad, no? Siya ay maagang namatay. Alexander the Great died young. He died
either the 10th or the 11th of June, 323 BC, sa palace ni Nebuchadnezzar the second sa Babylon. No? So, ginawa niyang actually headquarter niya nung wala na siyang makonquer ng mga bayan, bansa, tumigil na siya ng pangongker. Ang ginawa niyang headquarters niya ay ang Babylon sa Iraq. At doon siya namatay at the age of 32. So makikita natin yung kanyang empire. No? Yung sakop niya itong may kulay na dilaw. Yan ang mga nasakop na bansa ni Alexander the Great, parte ng empire. So ito yung ang sinasabing ng kamatayan ni Alexander the Great sa verse 8 ng Daniel 8. Therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken. And for it came up 4 notable ones toward the 4 winds of heaven. So alam natin ito, no? Ito yung napag-aralan na natin. Nang maagang mamatay si Alexander the Great, may 4 daw na horn, no? Na lumabas. Ayan, ito yung horn na putol, na wala ng horn. 4 ang pumalit. No? So alam natin na ito ay, ang interpretation ay nasa Daniel 8:22, na nung maagang mamatay si Alexander the Great, wala siyang tagapagmana, wala siyang heir, ay pinaghatian ng kaniyang 4 na generals ang kaniyang kingdom. So dito sa mapa, makikita ninyo kung aling area ang kinuha ng kung sinong general. So itong area dito sa may Egypt ay si Ptolemy. Kaya din ang simula ng Ptolemaic Empire. So itong area na ito sa may Middle East, no? Yan ay kinuha ni Seleucus. Yan ang tinawag na Seleucid Empire. At yung mga iba pa, ito kinuha ni maliit na bahagi kay Lysimachus at Cassander, ayan ay kinuha na rin ni Seleucus later on. No? So lumaki ang Seleucid Empire. Ito ang ginawa ng mga commander ni Alexander the Great nung siya'y mamatay. Pinaghatian nila ang empire. No? So, itong mga area, kinuha nila si Lysimachus and Thrace and Asia Minor, Cassander, Macedonia and Greece. Ptolemy I, siyang nag-rule sa Egypt, Palestine, Cilicia, Petra, and Cyprus. No? Seleucus I ruled the remainder of Asia and founded the Seleucid Empire, which was comprised of Mesopotamia and Levant, Persia, and part of India. No, so yan ang kanilang mga kinuha. Itong si Antiochus Epiphanes, no? Yan ay hinulaan sa Daniel 8 verse 9. No? Siya yung little horn that came out of the 4 kingdoms of the divided Greek Empire. Ito review ng ating pinag-aralan dati, which is a good review kasi baka nakalimutan na natin yung ating pinag-aralan noon. Pero because it's 8:38 now, we will continue next meeting, no, ng pag-review patungkol kay Antiochus Epiphanes dahil siya ang representation ng hentil na nagdo-dominate no, sa city of Jerusalem and to the Jewish nation sa panahon ng end times, no? Na itong mga hula sa Daniel 8, no? Na ganap, no, sa panahon ni Antiochus Epiphanes. Pero may future itong implication, no? Yang hula na iyan na magaganap uli. No? Magaganap uli yung nangyaring yan na sa panahon ng end times ay may panibagong Antiochus Epiphanes na lalabas. No? At yan ay si Antikristo. And then, later, may makikita kayo diyan sa ating pagre-review. May isa na naman bilang kayong makikita diyan. 2,300 days. So,
Alam na natin yung 1,290 days, 1,260 days, 1,335 days. I hope you still remember those, the meaning of those, anong nire-refer ng mga bilang ng araw na iyon, no? Yung mayroon pa tayo makikita diyan sa Daniel chapter 8. Another number na bilang ng araw nakalagay 2,300 days. Kaya tayo nagre-review eh. Okay? So pagpapatuloy natin itong ating pag-aaral next meeting, no? Ating titingnan ulit itong si Antiochus Epiphanes at ang relationship nito doon sa tinatawag na times of the Gentiles. Ang ating actually subtopic na inaaral ay times of the Gentiles, no? Na yun ang sinabi sa verse 2 ng Revelation 11, no? Na itong city of Jerusalem ibinigay, actually yung outer court, the courts of the Gentiles, binigay daw sa mga hintil, no? At kanilang yuyurakan for a period of 3.5 years. No? So yan ang times of the Gentile, magpapatuloy pa hanggang diyan sa last 3.5 years ng 70th week of Daniel. Magpapatuloy ang times of the Gentiles. So nire-review natin kailan pa nagpasimula yung times of the Gentiles, no? Yan ang ating nire-review ngayon. Kailan nagsimula itong times of the Gentiles at ano ang mga implication ng mga prophecies na tumutukoy dito sa times of the Gentiles. Okay, mayroon ba kayong tanong? Ako po, tita. Sige. Ano pong kinamatay ni Alexander the Great? Walang makasabi niyan. Mayroong nasabi siya nilason. Mayroong sinabing nakasakit. Hindi, walang nakakita. Nalimutan niya ang paghinga. You can check in, sinabi ni Manny, kung tumigil daw ng paghinga, kaya namatay. Nalimutan. Nakalimot sa paghinga. You can check in Google, University of Google, kung ano yung kinamatay. Pero hindi sigurado kung anong kinamatay. May possibility na nilason. Nilason si Alexander the Great. Pero hindi nila sigurado kung ano ikinamatay ni Alexander the Great. May nagsabing sakit. Pero ako'y naniniwala kaya namatay si Alexander the Great dahil sinabi ng Diyos sa Daniel 8 na when the notable horn was strong, di ba? Yun ang sabi sa verse, ang Panginoon ang talaga ng kaniyang buhay, no? Sabi, and the great horn, sabi, nakalagay yun. Sabi, when the notable horn was strong, I see the horn was broken. No? It break. So, ayan ang tinutukoy ng notable horn ay si Alexander the Great. Nung siya strong pa, ibig sabihin bata pa, ay siya namatay na. So yun, bago pa lumabas si Alexander the Great, nakasaad na ang magiging wakas niya na maaga siyang mamamatay. So yun ang tinalaga ng Diyos para sa kanya. Okay, any more questions? Kung wala na kayong tanong, magwakas na tayo sa panalangin, no? Ikaw Manny, ang manguna sa closing prayer. Okay, let's pray. Okay, mga kapatid, manalangin po tayo. Aming Ama Diyos na dakila, muli po, salamat po sa
pagkakataong ito at muli kami ay nakapag-aral ng iyong mga salita. Tunay nga po, Diyos, na maraming kaming matututunan kung aming sasaliksikin ng mga katotohanan mula sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa ng mga kapatiran na nakibahagi ngayong gabi sa pag-aaral ng iyong mga salita. At sana po, Panginoon, ay hindi namin marinig lamang ito, kung hindi ito ay aming magamit sa aming pangaraw-araw na buhay at makatulong din naman sa aming ikatitibay bilang mananampalataya at lalo pa naming nakikilala kayo ng lubusan. Salamat po, Panginoon, din sa bawat isa na nagbigay ng panahon para mag-aral na sama-sama at kami po ay patuloy na humingi ng paggabay ninyo at patuloy na humingi ng karunungan na nagmumula sa inyo para marami pang mga katuruan kaming malaman sa iyong banal na salita. At salamat din po sa buhay ng Ate Liway na patuloy niyong ginagamit para kami maturuan. Ang dalangin po namin ay ang kalakasan, ang kalusugan at biyaya ay pagkaloob mo po sa kanya, maging sa buong sambahayan nila. Ganun po, Panginoon, pag-iingat at proteksyon ay gawad po sa kanila. At maging sa amin din po, sa bawat mga kapatiran na nakahook sa Zoom na ito, ay amin po pinagkakatiwala rin sa inyo. Ang bawat pamilya meron kami na bigyan nyo kami ng inyong kapangyarihan. Ang sa ganun, Panginoong Diyos, ay malayo kami sa anumang uri ng kasakitan, viruses, sakuna, aksidente at gawa ng masasama. Maraming Diyos, maraming salamat po. At sa inyo namin po pinagkakatiwala ang araw ng bukas. At kayo nga po patuloy ang magbigay ng kalakasan, kalusugan sa bawat isa sa amin. At patuloy paggabay ng inyong banal na espiritu siya namin mararanasan. Hanggang sa ganun ay ang kalooban nyo ang mangyari sa mga buhay namin. Pagamat kami nandito sa mundo na puno ng kasamaan at karumihan, ay nalalaman po namin at kami nananampalataya na sa biyaya ninyo ay amin po mapapagtagumpayan ng anumang atake ng kaaway. Salamat po sa mga napapag-aralan namin at ito ay amin nagagamit sa aming mga pagtuturo din naman sa ibang mga tao at tulungan din po kami na ma-share namin ng maliwanag ang higit sa lahat ang salvation, Panginoon, na kayo lamang ang daan ng katotohanan at kaligtasan. Maraming Diyos, salamat nga po sa inyo namin po pinagkakatiwala ang lahat-lahat at mahal po namin kayo. Ito pong aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen.